City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si James Lawrence C. Mante, 39 na taong gulang, na nakatira sa La Verandilla Residences, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Camille Castro, 38 taong gulang, na nakatira sa SSS North Fairview Homes, Quezon City sa January 4, 2025 sa Parish of Holy Sacrifice, Quezon City. Si Marvin Alexis Sevillo, 30 taong gulang na nakatira sa Chera Verde 1, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Angelica Isabel Chen, 30 taong gulang na nakatira sa Molabe Tower, Paco, Manila, sa January 12, 2025. Madonna del Divino Amore, Paris, Las Piñas City. At si Adam Daniel G. Lacson, 35 taong gulang, na nakatira sa Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Flory John Q. Aurora, 31 taong gulang, na nakatira sa Surigao del Sur sa January 18, 2025 sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Surigao del Sur. Magsilhod po ang lahat at ating pong tasalin ng Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinananatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkakatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nagdungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami na pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Patiman ng aming mahal na ina na at Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sumandali.
Muli po, isang mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon ay 3 linggo ng Adbyento, linggo ng Gaudete. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang kagalakan mula sa pangako at pangaral. Kagalakan ang paanyaya ng pagbasa natin ngayon. Bagamat marami tayong dahilan para malungkot dahil sa napakaraming pasakit na dulot ng karahasan at pagkamuhi. Ayon kina Propeta Sophonias at Apostol Pablo, higit na napakarami pa rin ang dapat nating ikagalak. Ito ang buod ng pangako ng Diyos. Sa harap ng mga pagsubok, di tayo nag-iisa. Abot kamay lamang. Panginoon, kasama natin siya. Malapit siya bilang isang makapangyarihang tagapagligtas at isang masuyuing kaibigan na handang makiramay sa ating kalungkutan upang gawin tayong kabahagi ng kanyang pangakong kaligayahang walang hanggan. Bilang tugon sa ganitong nakalulugod na pahayag, inaasahan tayong tumupad sa ating tapat na gampanan. Ito naman ay ang pangaral. Bilang pagtalima sa paanyaya ni Juan Bautista, tayo'y dapat maging bukas palad sa mga kapatid nating nangangailangan, mapagpatapat at pakikitungo sa ating kapwa, at maging kasangkapan ng kalinga ng Diyos sa lahat. Magsitayo na po ang lahat at simulan na po natin ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Sa banal na misang ito, ating ipagdasal ang kaarawan ni Jerome Macasiab, Joel Salazar Sr., and for the special intention of Trinidad family, Marlo Ruiz and family, and for the souls of John Ligaspi, Crescencia Macabuac, Victorino Bianzon, Magdalena de la Vega, Agnes Gutierrez, Rolando Austria, Jose Austria, Rizalina Austria, Angelica Ventosa, and for all the souls in purgatory. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kay dakila ng katiyakan ng kaligtasan natin sa Panginoon, kung kaya malimit itong ilahad ng mga propeta sa una. Ang matulaing pagbasa ngayon buhat kay Sophonias ay isang matibay na halimbawa na matatag na pananalig habang pinatutungkol niya sa Jerusalem at sa atin ng kanyang mensahe ng pag-asa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka na lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiyang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon, iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang palapit na pagdiriwang sa Pasko ay sukat na kapuspusan sa atin ng pag-uumapaw na kagalakan. Sa pagbasang ito, ang pangangaral ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ay angkop din para sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hang ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ba ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyagan at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ba ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang iba'y susunugin sa apoy na di namamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang ika-3 linggo ng Adbyento. At ito din po ang tinatawag na linggo ng Gaudete. Ibig sabihin, kagalakan, kaligayahan. And it's so timely na ako po ay nagagalak dahil nakabalik na po ako sa ating parokya for more than 1 month. At nagagalak ako dahil nakabalik ako na isang pari na. Salamat po sa inyong mga pagdasal para sa akin. Mga minamahal kong kapatid, maligayang Gaudete Sunday po sa ating lahat. Ngayong araw na po ito, ang simbahan ay nagagalak at tayo rin po ay inaanyayahang magalak. Bakit po? Ang salitang Gaudete ay nangangahulugang maggalak kayo. Bakit tayo magalak? Dahil sa gitna ng ating paghihintay ngayong Adbyento, sinisilip na natin ang liwanag at pag-asa ng Pasko. Ang kulay rosas na kandila na sinindihan po natin
ay nagpapaalala na ang kagalakan ay abot kamay na. Ang Mesiyas ay malapit na. Amen? Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, ang salitang kagalakan ang siyang nangingibabaw sa lahat. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Sophonias na, "Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Maggalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem." Bakit kaya? Dahil ang Diyos ay kasama na natin. God is our Emmanuel. And ultimately, in our time today, He is with us daily in the Holy Eucharist. Ang Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan, ang Kanyang pagmamahal sa atin ay Siyang magbabago sa atin patungo sa kaligayahang walang hanggan. Sa ikalawang pagbasa naman, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos ay malinaw niyang sinabi, "Mga kapatid, maggalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo." Again, bakit? Dahil ang Diyos ay kailapit lang at ang Kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang bagay dito sa mundo. On the other side, ang ating ebanghelyo ngayon, kahit hindi binanggit ang salitang kagalakan, damang-dama natin ang pag-asa at kasiyahan sa mensahe ni Juan Bautista. The joy here refers to the good news. Ang mabuting balita ng pagdating ni Kristo ay ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. My dear brothers and sisters in Christ, alam po natin na lahat tayo ay naghahanap ng kaligayahan. Ngunit madalas nakakalungkot dahil hinahanap natin ito sa pera, posisyon, bisyo o kahit sa tao. Ang masaklap, marami ang napapariwara dahil hinahanap nila ang kagalakan outside God. Let's take, for example, the life of Saint Augustine. Noong una, hinanap niya ang kasiyahan sa makabundong bagay, outside God. Siya ay nasa maling landas. Ngunit noong hinahanap niya ang katotohanan sa Diyos, natagpuan niya na ang tunay na kaligayahan ay kay Kristo lamang matatagpuan. And he said, "Ang aming mga puso ay hindi mapapanatag hanggat ito ay hindi nagpapahinga sa iyo, O Diyos. Our hearts are restless until they rest in you, O Lord." And look at what happened to St. Augustine when he find his happiness to God. A great sinners who become a great saints. Mga kapatid, ngayong Gaudete Sunday, naway maalala natin na ang tunay na kaligayahan ay makikita lamang natin sa Diyos. Ang tunay na kaligayahan na kahit kailanman ay hindi mawawala sa atin ay makakamtan lamang natin sa banal na Eucharistia, si Kristo na ating Diyos. Kaya't lumapit po tayo sa Kanya. Magsimba tayo araw-araw at tanggapin natin si Kristo sa banal na Eucharistia upang makamtan natin ng lubos ang kaligayahang ating hinahanap. Take note of this. True happiness in life will always bring us closer to God. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing.
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pangaral ni Juan Bautista, napagtanto natin na lubhang kailangan ang pagbabalik loob sa kabila ng ating kahinaan. Humiling tayong lahat sa kanyang tulong upang maisapuso ang wagas na pagbabalik loob. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa inang simbahan, sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magtagumpay nilang may taguyod sa ating panahon ang misyon ni Juan na akayin ang mga tao para magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga natutuksong maghanap ng kaligayahan ng malayo sa Panginoon, naway alalahanin nila na sa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos ang pagkagalakan kalayaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, nawa ay tumindig sila ng matatag at hindi panghinaan ng loob, pinatatatag ng pagpapala ng Diyos at mga panalangin at suporta ng lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga nasa bingit ng kamatayan, nawa ay maging handa silang harapin ang banal na hukom ng may tapat na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at mapagkumbabang pagtitiwala sa kanyang awa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoon muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Diyos ng liwanag, itulot mo ang aming asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo ng buhay naming kasamang si Jesus, na siyang bukal ng aming kagalakan at siyang nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi inaiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang mangniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik, ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel at ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay at sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghahati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyong lahat at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na mamumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyong Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsila ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, meron po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Cristo Hari Paris at Shrine of the Youth. Ikalawa po, para po sa schedule ng ating mga misa ngayong Disyembre, magsisimula na ngayong December 15, Linggo, ang Simbang Gabi na siyang pangungunahan ng pagdarasal na banal na rosaryo sa 7:30 p.m. at susundan ng misa ng alas 8 ng gabi. Ang Misa de Gallo naman po ay magsisimula ngayong December 16, Lunes, 4:30 a.m. Wala pong misa sa alas 6 ng umaga mula December 16 hanggang sa araw ng Pasko. Ikatlo, ang ating pong parokya ay meron pong ulit 2024 Bundle of Joy Project. Ngayong darating na Pasko, ito po ay para sa mga kapamilya natin na ating mission areas na higit na nangangailangan. Ang Bundle of Joy Noche Buena Package na pwede ninyong ipamasko ay ang mga groceries na naka-flash sa screen o pwede pong cash na 1,000 pesos. Iaalay po natin ito sa misa o iwan sa parish office. Deadline po nito ay sa December 23. Ikaapat, bilang paggunita sa darating na Kapaskuhan, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay muling ilulunsad ang Gift for an Angel Project. Ang layunan nito ay bigyan ng munting regalo ang mga bata. Narito ang mga requirements. Ang pagpapalista sa mga nais sumali ay mangyayari sa unang araw ng Simbang Gabi, December 15, at Misa de Gallo, December 16. Sa bawat Simbang Gabi at Misa de Gallo ay may attendance sheet. Ang edad ay 3 hanggang 11 taong gulang. Sa mga iba pong katanungan ay mangyari lamang po magtanong sa ating table sa labas ng simbahan. Ikalima, magsisimula na po mula sa ang ating proyektong Edad Ko, Alay Ko sa Simbang Gabi, December 15 at Misa de Gallo, December 16, hanggang sa pagtatapos ng Pasko. Ang ating pag-alay na ito ay isang alay na pagpapasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa taong 2024. Mayroon po tayong mga brown envelopes na makikita sa entrance ng simbahan o di kaya sa gilid ng mga upuan. Ito ang ating gagamitin para sa ating pag-aalay pagkatapos ng communion. Ang malilikom na proyektong ito ay para sa feeding program at pandagdag pondo sa ating parish fund. Mangyari lamang po ay kumuha kayo ng envelope ayon sa buwan ng inyong kapanganakan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa mga programa ng ating parokya. Panghuli, ang Social Communications Ministry o SOCOM ay naghahanap ng mga may kaalaman sa paggamit ng MS PowerPoint o OBS live streaming at pagkuha ng litrato at videos. Ito rin po ay bukas sa lahat ng nais matuto ng basics na sa paggamit ng mga nabanggit. Sa mga interesadong sumali ay mangyari lamang po na i-contact si Ate Hana Buson na sa numerong 0918-957-7811 o di kaya bumisita sa ating booth sa labas ng simbahan pagkatapos ng mga misa ngayong Simbang Gabi, alas 8 at Misa de Gallo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga altar servers, lay ministers, commentator and lectors, SOCOM, at sa ating choir. Maraming salamat po at sa inyong lahat na dumalo sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at maging bukal nawa kayo ng kagalakan para sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.